Napagtanto ni Goyong at Atoy na hindi sila sa isla ng Himamara inihatid ng bangkero, kundi sa isinumpang isla ng mga aswang. Natuklasan din nila na ang dinaluhan nila ay hindi piyesta, kundi selebrasyon ng mga ito sa pagsalubong ng bagong milenyo. Nalaman din ni Goyong na silang magpinsan ang nakatakdang maging espesyal na handa para sa mga magwawagi sa idinaraos na palaro ng mga aswang. Patakas na sila nang harangin sila ng serbidorang kagabilang ay kalandian pa ni Atoy. Nakahihindik na rin ang anyo nito at nais silang pigilan. Subalit dumating ang pangkat ni Daniel, ang driver ng padyak na nagatid kina Goyong sa bungad ng sitio Dinapuan. Halos hindi ito nakilala ni Goyong dahil sa nakahindik ding itsura ng mga ito. Ngunit nang paslangin ni Daniel ang serbidorang aswang, ay natiyak na magpinsan na kapanalig nila ang mga bagong dating. Matapos umusan ni Daniel ang mga mahiwagang kataga na magbibigay ng lakas ng loob sa naduduwag na si Atoy, ay agad na ang mga itong nagsitakbo upang sumunod sa mga aswang sa kakahuyan. Ang pangkat ni Drago na pamangkin ng pinunong aswang ang natsambahan ni Goyong at Atoy sa madilim na gubat. Ito ang kanilang tinugis at inabutan. Doon nasaksihan ng pinsan nitong si Atoy ang bangis ng kapangyarihan ng mutya ni Goyong nang tupukin nito ang buong grupo ng aswang na si Drago. Samantala, ang malaking pangkat ni Nicolas ang hinarap ni Daniel at ng dalawa pa nitong kasama. Habang ang dalawa pa ay mabilis na tinugis ang iba pang mga aswang. Humiwalay naman ang isang pares na kasama nila upang hanapin ang mga bihag. Kailangan nilang maunahan ang mga aswang bago ng mga ito makita ang mga yon. Kahit kailan talaga ay hindi ka mapagkakatiwalaan, Daniel. Hindi ko alam sa iyo kung bakit pinipilit ang inyong angkan na mag-asal tao gayong mga halimaw din naman kayo. Masdan ninyo ang inyong mga sarili. Tulad namin ay may mga nakakikilabot rin kayong anyo kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Panguuyam ng binatang aswang kina Daniel na sinundan pa nito ng nakakainsultong halakak. Hindi kami katulad mo at ng angkan mo, Nicolas. Dahil mga lahing usikan kami. Kung nagbabago man ang aming anyo, ay dahil lamang sa reaksyon ng aming kapangyarihan sa pagbabago ng mukha ng buwan. Ngunit mga tao kami, Nicolas. Isang uri ng mga taong mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Mariing tura naman ni Daniel. Huwag kang mayabang, Daniel. Hindi dahil nagawa ng angkan ninyong ikulong sa mahiwagang dimensyong ito ang isla, ay hindi na kami makakalaya. Dahil isang hangal si Ophelia para bigyan pa kami ng pagkakataong makalabas. Tuwing ika-300 taon, inakala ba ng ninuno mo na magbabago pa ang tingin namin sa mga tao? Ngayong natuklasan na naming lumalakas kami kapag nakakatikim ng laman at dugo nila. Malakas na wika ni Nicolas na sinundan nito ng malakas na halakak. Nakaantabay naman sa kanyang likuran ang kanyang mga alagad habang tinatansya rin nila Daniel ang kanilang sitwasyon. Higit na marami sina Nico kaysa sa kanila. Hindi rin pwedeng isantabi ang katotohanan na may alam ding ilang mahiwagang kataga ang uri ng mga ito. Bagamat higit na malakas ang kanilang mga sumpa at orasyon. Ano, Daniel? Natauhan ka na ba? Naiisip mo rin ba na pabor na sa amin ngayon ang sitwasyon? Lalo't natapat pa ang eklipse ng unang taon ng bagong milenyo sa pagbubukas ng harang na sumpa ng inyong angkan. Muling tungayaw ni Nicolas. At isa pa, Daniel, natuklasan na rin ng aming angkan na mabibigyan kami ng karagdagang kapangyarihan ng dugo ng mga mangalok na iniingatan ninyo. Sapagkat ngayon na ang panahon ng paghasik namin ng lagim sa labas ng isinumpang islang ito. Umahalakak pang saad ni Nicolas, kasabay ng pagpapalit ng mga ito ng higit na nakahilakbot na anyo. Lumaki ng tila higit sa doble ang mga katawan nito, sanhi upang magkapunit-punit
ang mga suot ng mga itong damit. Binalot ng mistulang malalaking tinik na balahibo ang buong katawan ng mga ito. Tumulis at higit na naging matalim ang kanilang mga kuko. Lalong naging mas mabalasik ang mga mata ng mga ito at naging ganap ng halimaw. Tumutulo pa ang mga laway sa bibig ng mga ito na napuno ng matatalim na ngipin at pangil. Sumisingasing na sumalakay ang grupo ni Nicolas kina Daniel at sa dalawa niya pang kasama. Ngunit napagandaan ito ni Daniel. Nakapagbitaw na sila ng sumpang orasyon upang magkaroon ng buhay ang mga damo, puno at halaman sa kanilang kinaroroonan. Nagmistulang mga dambuhalang ahas ang mga baging na humampas sa pasugod ng mga aswang. Dinaklot ng mga ito sina Nicolas at pinuluputan. Samantala ng mga sandali namang iyon ay hindi malaman ni Naguyong kung saan na silang bahagi ng gubat na roon. Walang maramdamang kalaban o kakampi ang kanyang mutya na malapit sa kinaroroonan nila. Ipinasya niyang tunguhin ang pinakagitna ng gubat. Baka sakaling may makita silang isa sa mga pinakawalang bihag ng mga aswang. "Insan, hindi ba tayo magpapahinga muna? Abay, kanina pa ako nagtitipatip naman. Hindi ba kaya ng mutya mo na maghanap ng tubig para tayo makainom?" Reklamo ni Atoy sa pinsang si Guyong. "At anong akala mo sa mutya ko, Jenny, na maaari kang makahiling? Kahit kailan talaga, napakaungas mo." Singhal naman ni Guyong sa pinsan. "Kanina pa tayo pasulong dini at doon, pero wala na tayong makitang kasama. Asa na kasi sina Daniel? Kung dangan at sumunod pa tayo rito sa gubat, mamaya pala riyan ay sila lang ang gustong kumain sa atin." Nakasumalmal na sagot naman ni Atoy. "Ikaw nga'y huwag masyadong mareklamo riyan. Sino bang may pakana ng pagtungo rito sa lugar na ito? Hindi ba't ikaw ang nag-aya na makipiesta? Dahil ani mo sa nanang ko, may mga dumalaga din na Kartada 7. Pambabara ni Guyong sa pinsan na hindi na maipintang mukha dahil sa pagod. Nawala nga ang karuwagan nito at nakakakita na rin sa dilim dahil sa orasyon ni Daniel. Subalit napalitan naman ito ng sobrang kadaldalan at katamaran. Mangani-ngani na itong dagukan ni Guyong. Subalit napahinto siya nang makaramdam ng biglaang pag-init ng kanyang mutya. Muli niyang naramdaman ang pagpasok ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Nahindik ang dalawa nang unti-unting tumambad sa kanilang harapan ang isang grupo ng mga babaeng aswang. Ito ang mga babaeng nakita ni Guyong kanina sa likod ng kastilyo habang nagaganap ang pagbubukas ng seremonya ng mga aswang. Wala itong mga saplot at tanging ang mga makakapal at mahaba lamang nitong buhok ang tumatakip sa mga masisilang bahagi ng kanilang mga katawan. "Humanda ka, insan. Mukhang mapapalaban tayo sa mga ito." Paanas na wika ni Guyong kay Atoy. Insan, parang wala yata akong gana sa babae ngayon. Parang hindi palaban si Junior ko ngayon eh. Kung gusto mo, suluhin mo na lang ang mga yan." Ani naman ni Atoy na hininaan pa ang boses nito. "Damontris ka talaga. Anong laban bang nasa isip mong tungga ka? Humanda kang lumaban kung ayaw mong maging hapunan ng mga yan." Halos mapatira ng litid sa liig na sikmat ni Guyong sa hunghang niyang pinsan. "Ay, hindi mo kaagad kasi sinabi kung anong laban eh." Ani naman ni Atoy na napahampas pa sa balikat ng kanyang pinsan. Parang nais na ni Guyong pagdiliman ng paningin sa kaungasan ni Atoy. Kaunting-kaunti na lamang ay mabibigwasan niya ang bugok na ito. "Ayoko kasi insan sa mga babaeng materialis puwertes nga ang katawan. Mukha namang asong unggoy ang mukha. Santissima, baka pag ako'y niromansan yan ay sakmalimpa pati ulo ko." Dagdag pa talaga ng binata na lalo lamang nagpairita kay Guyong. Dadagukan na lamang niya ito sa labis na inis, ngunit bigla na namang uminit ang kanyang suot na mutya. Tila inihahanda rin siya nito sa kung anumang magaganap. Nagulat pa sila nang biglang sumigaw ang isa sa mga babaeng aswang. Parang nais manayo ng kanyang balahibo sa dagundong ng malalimaw nitong boses. "Anong pinagbubulungan ninyo riyan, mga hangal?
Mukhang kayong dalawa ang sinasabing espesyal naming handa sa pagtatapos ng palaro. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba dapat ay nasa kastilyo kayo at natutulog? Mabalasik na asik ng isang babaeng aswang sa magpinsan. Mangyari kasi ay kuwan. Hindi naman ako masarap eh. Iring pinsan ko na lamang ang ihanda ninyo. At aray talagang espesyal. Hindi ba, insan? Ngising tugon naman ni Atoy na bahagya pang siniko si Goyong. Ngumisi rin ang pinakapinuno ng mga babaeng aswang. Saka nito itinaas ang magkabilang kamay. Tila iyon isang hudyat para magsipagpalit ito ng anyo. Sus Mariusip, pinsan. Kanina'y medyo pangit lang ang mga mukha ng mga yan. Pero pwede na ang katawan. Ngunit ngayon ay ayoko na talaga, insan. Mga kamukha na ni Taguro kapag nasa 100% ng lakas. Ikaw na lamang nga dyan. Pabulong na wika ni Atoy sabay tula kay Goyong. Siya namang pagbaba ng kamay ng aswang na nasa unahan. Umalulong ito ng malakas na waring naguutos ng pagsalakay. Nahindik si Goyong nang bigla siyang daluhungin ng mga ito at sabay-sabay siyang inatake ng kalmot at kagat. Nanlaki naman ang mga mata ni Atoy nang hindi na makita sa gitna ng mga ito si Goyong. Parang nais magsisi ni Atoy na naitulak niya nang hindi sinasadya ang pinsan. Nagmistula tuloy itong buto na pinag-aagawan ng mga aso. Ngunit nagtaka ang binata nang biglang lumiwanag sa gitna ng nagkakagulong mga aswang. Kaya napaatras ang mga aswang na tila pansamantalang nabulag. At nang humupa ang nakasisilaw na liwanag, ay nagulat siyang nasa tabi na niya si Goyong. Nagliliwanag ang buong katawan nito at nakaporma pa ng panlaban. Wow, insan! Ikaw nga ang pinunan si San Goku. Nagtatransport ka na. Iyong nawawala bago lilitaw pala sa kabila. Iba talagang mutya mo, insan. Hindi lang pang sabong, pang sports pa. Tuwang sabi ni Atoy na tila nais pang pumalakpak sa labis na paghanga. Anong transport na pinagsasabi mo riyan? Baka teleport, gonggong. Isa pa'y umayos ka nga. Andyan ka na naman sa guko-guko mo. Loko-loko ka talaga. O ito, armas. Lumaban ka at nakabawi na sila. Singhal naman ni Goyong sabay abot sa espadang nilikha ng gabay ng kanyang mutya. Agad naman yung kinuha ni Atoy. Kaya't nang muli silang salakayin ng mga aswang, ay tila rin ito mahusay na mandirigmang nakipagsabayan sa mga ito. Habang si Goyong naman ay isa-isang tinutupok ng mahiwagang liwanag na nagmumula sa kanyang mga palat ang mga aswang na lumalapit sa kanya. Si Atoy naman ay walang habas na pinagtataga ang bawat aswang na sumasalakay sa kanya. Ilang sandali pa ay hingal kabayong napaupo ito sa nakausling ugat ng puno matapos mapaslang ang lahat ng sumugod sa kanyang mga aswang. Pinanood na lamang nito si Goyong habang tinutupok ang natitirang kalaban. Hindi pa siya nakakabawi ng lakas nang makarinig sila ng mabibilis na mga yabag. Patungo iyon sa kanilang direksyon. Insan, may mga paparating. Patayan mo kaya munang ilaw mo sa katawan. Paanas na wika nito sa nakatayong si Goyong. Sinabayan pa nito iyon ng sinyas na magkubli silang pareho. Agad din namang nawala ang pagliliwanag ng katawan ni Goyong. Nagtig isang puno sila ng mapagkukublihan. Nakita nilang 3 sa 5 kabataan. Nanalin lang din ni Drigo na madalas sa isla sa pamamagitan ng pag-imbita sa kunwaring piyesta ng mga ito. Umiiyak na ang mga ito sa labis na takot. Napakawalang hiya talaga ng Drigong yun. Bakit kailangan nila tayong ipasok sa gubat na ito para patakbuhin? Pagkatapos ay habulin tayong para mga hayop na gustong patayin. Saad ng lalaki na tila naging malapit kay Drigo. Hindi nakatiis na hindi lumabas sa kanilang pinagtataguan ng dalawa upang kausapin sana ang mga kabataang nakita nila sa dalampasigan nang dumating sila kaninang umaga. Ngunit dahil kaunti lamang ang sinag ng bilog na buwan sa loob ng gubat, ay hindi sila lubos makita ng mga ito. Kaya't inakala ng mga itong sila'y mga aswang. Takot na nagtatakbong muli ito sa gubat. Maya-maya lamang ay narinig nilang nagsisigaw ang mga ito at nagtatakbo na namang pabalik sa kanila.
Ah! Mga halimaw! Mga aswang! Sindak na sigaw ng mga itong nagkukumahog sa pagtakbo. Agad na humarang si Naguyong sa mga ito. Umusal ang binata ng mahiwagang kataga upang pansamantalang patigilin ang mga ito sa pagtakbo. Maawa po kayo! Hindi po kami magsasabi kahit kanino na may mga aswang dito. Huwag niyo lang po kaming kakainin. Umiiyak na pakiusap ng isa sa mga ito. Sa gandang lalaki naming ito ng insan ko, ay mukha ba kaming aswang? Nanlaki ang butas ng ilong na wika naman ni Atoy. Hindi na nakatiis si Guyong, kaya't binatukan na talaga nito ang kumag niyang pinsan. Tumahimik ka nga riyan, tukmul ka. Asik nito sa binata bago bumaling sa mga kabataang halos inaaninag lang sila sa kakarampot na liwanag mula sa buwan. Huminahon kayo mga ining at utoy. Hindi kami aswang. Sa katunayan ay tulad nyo rin kaming naimbitahan sa piyesta rito ng mga aswang. Pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayong makalabas sa islang ito. Saad ni Guyong. Nais ng binata na magtiwala ang mga ito sa kanila. Kaya muli niyang binalot ng liwanag ang sarili upang makita sila ng mga ito. Kasabay niyon ay inihanda rin ni Guyong ang sarili para sa paparating na kalaban. Ngunit hindi pala ito grupo ng mga aswang, kundi ang dalawang kasama ni na Daniel. Binata, kailangan na nating mailabas ng isla mga iyan. Hindi sila dapat matagpuan ng mga aswang na naghahanap sa kanila sa gubat na ito. Ani ng isang usikan. Naguguluhan man ang tatlong kabataan sa nakikita, ay hindi na mga ito nagawang magtanong pa. Paanong ang mga halimaw na ito ay hindi raw mga aswang at nais pa silang iligtas? May nakahanda na kaming mga bangka sa dalampasigan, binata. Maaari naming dalhin na sa labas ang tatlong yan at bahala na kayong maghanap sa dalawa pang natitira. Mas makakalaban tayo kung wala na mga bihag nila sa loob ng islang ito. Saad pa ng isa sa dalawang kapanalig ni Daniel. Napatango naman si Guyong sa tinura nito. Tama nga naman ito. Mas malaya silang makakalaban kung wala na silang aalalahaning mga bihag na kailangang iligtas. Magtiwala kayo sa kanila. Mga kakampi sila. Mas ligtas kayo kung sasama kayo sa kanila palabas ng gubat. Ihatid nila kayo sa kabila kung saan hindi kayo magagalaw pa ng mga aswang. Pangungumbinsi ni Guyong sa mga kabataan. Wala namang nagawa ang mga ito kundi magtiwala sa kanila. Naisip na mga itong baka mas makaligtas sila kung pagtitiwalaan nila ang mga halimaw na ito. Kung kay Drago nga na aswang pala ay nagtiwala sila, bakit hindi sila makipagsapalarang muli at magtiwala? Nang pumayag ang mga ito, ay agad nga itong iginiya ng dalawang usikan. Inusalan nila ang mga ito ng dasal na magbibigay ng kakayahan sa mga ito na makakita sa dilim upang mas mabilis silang makalabas ng gubat at makarating sa baybayin. Oh, bakit hindi ka sumama na lamang sa mga yun nang hindi ka na nagre-reklamo? Baling ni Guyong kay Atoy nang wala na mga kabataan at ang dalawang usikan. Ngayon mo pa ako itataboy na sumama, wala na sila. Saka ngayon pa ba ako aatras kung kailan nagiinit na ako sa labanan? Tara na at maghanap ng mga aswang. Mayabang namang ani ni Atoy, sa kaliyat ang dibdib na nagsimula ng maglakad papasok pa ng gubat. Nang mga oras namang yon ay halos maubos na ni na Daniel ang pangkat ni Nicolas. Ito na lamang ang natitirang buhay sa grupo nito at dalawang alagad nito. Ano, Nicolas? Ngayon ka magyabang na pabor sa inyo. Ang sitwasyon ngayon, isa kang hangal. Hanggang hindi ninyo ganap na naisasagawa ang seremonya, ay hindi kayo magkakaroon ng sapat na lakas para masira ang sumpa. Hindi pa rin kayo makakalabas sa islang ito ng may kapangyarihan. Dito lang kayo magiging malakas, Nicolas. Ngunit sa labas ng islang ito, ay ordinaryong nilalang lamang kayo na kailangan pang manlinlang ng mga taong mabibiktima tuwing ika-300 taon para makatikim lang ng dugo at laman na magpapalakas sa inyo. Nanguuyam na wika ni Daniel sa nanghihina ng prinsipe ng mga aswang. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito, mayabang na usikan. Oras na magkaharap kayo ng aking ama
ay pagsisisihan mong naging bantay ka ng lagusan ng isinumpang islang ito. Ani naman ni Nicolas. Sumingasing ito para sumugod. Ngunit ni hindi na nito naihakbang ang mga paa. Halos magkakasabay na sumabog ang ulo nito at ng dalawa nitong alipores. Hindi nito namalayan na habang abala ito sa kakadaldal ay nagpapakawala na sina Daniel at ang dalawa ring kasama nito ng sumpa ng kamatayan. Isang uri ng dasal na nagagamit lamang ng mga usikan sa kaharap na kalaban. Iyan ang nababagay na kamatayan para sa katulad ninyong gahaman sa kapangyarihan. May pagkadisgustong usal ni Daniel bago iniwan ang mga bangkay ng pangkat ni Nicolas. Nagkagulatan pa mga ito at sinaguyong nang muli ang mga itong magpanagpo sa loob ng gubat. Mabuti at nagkita ulit tayo, Daniel. Marahil ay nailabas na ng mga kasama mo sa gubat na ito ang 3 bihag ni Nico. Bungad kaagad ni Guyong. Mabuti kung ganon. Sana'y matagpuan din nila Arturo ang 2 pa at mailabas na rin ang isla. Kailangan na nating makapasok sa santuaryo ng mahiwagang mangalok. Hindi alam ng senyor na iisa na lamang ang natitirang buhay sa mga ito. At ito ay bata pa. Nag-aalalang saad naman ni Daniel. Ang mga mangalok kasi, ayon dito, ay uri ng mga aswang nakabaliktaran ng berbalang. Bagamat marami itong pagkakatulad, ay marami rin itong pagkakaiba. Ang mga mahiwagang mangalok ay may magaganda at malaanghil na wangis ng mukha. May itim na paris na mga pakpak na parang paniki. Maningning ang balat sa kaputian, katulad ng tamawo. Subalit nabubuhay ito sa pagkain ng mga bangkay o patay na hayop. Ang mga birbalang naman, tulad ng mga mangalok, ay sa gubat lamang naninirahan. Tulad ng mangalok ay mailap din sa mga tao at mas nais mamuhay sa mga liblib na gubat. Nabubuhay rin ang mga ito sa pagkain ng mga patay. Ang pagkakaiba lamang ng dalawa ay magagandang nilalang ang mga mahiwagang mangalok, samantalang nakahindik naman ang mga birbalang. Ang mga pakpak nito ay tila sobrang balat lamang na matatagpuan sa ilalim ng kilikili ng mga ito na siyang nagdurugtong ng kanilang braso at tagiliran. Ginagamit nila ito upang makalutang at makakilos ng mabilis, hindi upang lumipad gaya ng pakpak ng mangalok. Isa pang kabaliktaran ng mga ito ay mahinahon ang mga mangalok kahit magambala sa kanilang sangtuaryo. Ngunit mabangis at pumapatay ang mga berbalang ng mga taong gagambala ng kanilang katahimikan. Bagamat parehong walang kakayahang magsalita, ay kaya naman ng mangalok makipag-usap gamit ang isip. Makapangyarihan din ang dugo ng mga mangalok dahil minsan na itong ginamit ng mga mangkukulam at ibang usikan upang palakasin ang kanilang mga kapangyarihan. Ginagamit din itong sangkap sa pagpapatibay ng kulam at gayuma. Naniniwala rin ang maraming uri ng aswang at mangkukulam na nakakapagpabata ang dugo ng mga mangalok. Ito ang dahilan kung bakit itinago ng mga usikan sa islang yun ang natitira sa lahi ng mga ito. Subalit ang mga mangalok ay may ugaling parang ibon na sanay ng may kapares. Namamatay ang mga ito kapag nahihiwalay sa kanilang kapariya. Ito rin ang dahilan kaya halos wala nang nalalabi sa mga ito, kundi isang batang hindi pa nakakaranas magkaroon ng kapariya. Kaya't kailangan mailigtas ito ni Naguyong at ng pangkat ni Daniel upang huwag tuluyang maglaho ang lahi ng mahiwagang mangalok.